Magandang buhay. Ako si Johnny Mercado Guro at ito ang aking final output number 5. Sa video ito, sasagutin ko ang tatlong katanungan tungkol sa epektibong pamamaraan, kaalaman, kasanayan at karangalan ng isang criminologist. Halika at magsimula na tayo. Sa unang tanong, sa iyong pananaw, alin sa tatlong sangkap, kaalaman, kasanayan o karangalan ang pinakamahirap panatilihin sa pamumuno at bakit? Para sa akin, karangalan. Dahil ang karangalan pinakamahirap panatili kasi kahit maliit na bagay na pagkakamali lamang, pwede ito magkaroon ng kasiraan ng tiwala or magkaroon ng maliit na problema pagdating sa iba. Pwede ito makasira ng tiwala sa tao sa leader. O pwede rin bilang sa leader, pwede rin mawala ng tiwala sa iyong nasasakupan. Kailangan ng matinding pagsasanay o magandang asal kapag ginagawa natin ang isang bagay upang sa ganun makakuha natin ang karangalan din ng iba. Kaya kailangan natin ng consistent na magandang asal or kailangan din natin ng mabuting desisyon para maging mapangalagaan ang iba. Ikalawang tanong, paano mo ipapakita ang pagiging epektibong leader kung sakaling ikaw ay maatasan sa isang responsibilidad na lalabas sa iyong kagustuhan ng kakayahan? Para sa akin, magiging epektibo pa rin akong leader kahit hindi ko gusto ang task sa pamamagitan ng pagiging open-minded at willing akong matuto. Dahil ang isang leader ay kaya mag-adjust sa lahat ng bagay. Dahil hindi porket leader ka, ay dapat wala ka ng kaalaman na matuto ka. Kung ako man na magiging leader, kahit hindi ko alam ang isang task, at kailangan kong gawing matuto upang sa ganun, matutunan ko yan at maipamahagi ko sa iba. Gagawin ko ng maayos ang trabaho dahil responsibilidad ako at ayokong ma-disappoint ang aking nasasakupan. At ang muling tanong, kung ikaw ay nasa sitwasyon na kailangan pumili sa pagitan ng pakikisama at paggawa ng tama, paano mo itong harapin bilang isang criminologist? Para sa akin, bilang isang criminologist, kung kailangan pumili ako sa pagitan ng pakikisama at paggawa ng tama, mas pipiliin ko ang paggawa ng tama. Pero kailangan ko pa rin respetuhin ang pakikisama. Para sa akin, ang paggawa ng tama ay magandang halimbawa para sa iba. Kung ang pakikisama ay di nakakatulong ito para sa inyo, mas mabuting ang paggawa ng tama lagi ang iyong ginagawa. Dahil ang paggawa ng tama ay pwede mo itong maipamahagi sa iba na titingalayin ka nila dahil alam nila isa kang leader o isa kang criminologist na gumagawa ng tama at tuwid. Bilang isang criminologist, kailangan laging tama ang iyong ginagawa at desisyon mo, laging tama ang iyong nasa isip. Hindi mo kailangan mag-isip ng hindi sang-ayon sa iyong kaisipan. Dapat laging tama ang iyong nasa paligid. Yun lamang at maraming salamat.